Ito muna report ni Let Narciso, Sister L. Nasaan ba si Let? Ang report ni Miss Let mula dyan sa Malacanang, wala sa akin lakay. Nandiyan yata sa'yo. Aba, tatlong probinsya na sinalanta ng magkasunod na bagyo, abay pupuntahan ngayon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sana maraming dalang ayuda. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Sister L, sisilipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Nueva Vizcaya, Isabela at Pangasinan ngayong araw. Magsasagawa ng aerial inspection ang Pangulo para makita ang lawak ng pinsala ng bagyo sa Nueva Vizcaya. Pupuntahan rin ito ang nasirang bypass road sa Bambang at saka mamimigay ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Mula sa Nueva Vizcaya ay didiretso si Pangulong Marcos sa Isabela para kumustahin rin ang lalawigan at mga naapektuhang residente. Mamimigay ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka, mangingisda at pamilyang sinalanta ng kalamidad na gaganapin sa Ilagan. Kasabay nito, ang gagawing distribusyon ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng agrarian reform na gaganapin naman sa Kabagan. Sunod na pupuntahan ni PBBM ang lalawigan ng Pangasinan para mamahagi rin ng tulong sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Lakay? Yan, Miss Let, kahapon ay ininaugurat ng Pangulo yung 200 billion project na solar farm. Abay, sino may-ari niyan? Government project ba ito o private ang may-ari nito? Meralco, Lakay. Meralco. Wow. Nako, Ang laki. Miss Let, mas mura ang singil dito. Oo. Si MVP ba? Andiyan ba si MVP kahapon? Ayun. Nandyan ba si MVP? Parang hindi ko nakita. Si Joe Saldarriaga lang yata nakikita ko dyan Solar farm. So, ibig sabihin, mas mura na yung singil sa ganito, Miss Let. Isa yan sa nakikitang epekto nito. Ayan, bukod sa stable na supply, ay magpapababa rin ng presyo ng kuryente. Yes. Kasi harvest mo lang ang init ng araw. Oo, ang target kasi dyan, Lakay Sister L, ay 35% na renewable energy mix. Alam mo, Miss Let, ayan na, pwede ba mga mambabatas natin, mga senador natin, mga congressmen, pwede bang gumawa ng batas na yung mga vital installations katulad itong mga, ayan, sa energy, ayan, sa power, mga ganyan. Pwede ba kasosyo ang gobyerno rito para hindi na monopolize, hindi na mga nagiging private cartel? Oo, ayan, solar naman yan Hindi naman nila pag-aari, araw yan Kalikasan yan. Tsaka Lakay, sana yung mga ganito i-install doon sa mga lugar na madalas ang brown out. Di ba, Miss Let? Tama, Sister El, Lakay. Kasi sa ngayon, Lakay, meron na mga irrigation na solar powered na yung mga ginagamit dyan. So, pwede sigurong gawin. Titingnan nga lang siguro yung batas natin tungkol sa renewable energy, Lakay. Kung paano yung binabanggit mo na dapat partners ang private at ang gobyerno sa ganitong mga proyekto. Katulad ng tubig, yan? Hindi naman binibili ng mga water concessionaires yan, di ba? Ayan na kaya lang, pagdating sa atin, mahal-mahal na. Pero kung partner ang gobyerno dyan, kahit papaano, pwedeng marendahan, makontrol. At kung may kita, may income din ang ating gobyerno. Di ba? Tama, Lakay, kasi talagang malaking tipid. Mag-i-invest ka lang sa umpisa. Ayan. Siyempre, ititid ako kasi naka-solar yung sa amin sa probinsya. Si Miss Let, balita ko negosyante rin ito Nagbebenta ba ito ng solar panel ito? Lakay. Ayan. Isasama ako sa Sunlight Solar dyan sa Pinamalayan. Bakit namin, Lakay, doon ay solar na. So, mga 100 pesos lang yung bill namin sa probinsya. Diba? Kaya pala sabi nung kapitbahay mo, yung bahay ni Let, grabe sila, hindi nagtitipid. Ayan, madaling araw na, may ilaw pa. Nakabukas pa ang kuryente. Oo, Lakay, kasi problema pa rin yung brownout sa Mindoro. Ang kagandahan dyan, kahit brownout, maliwanag kami. Ayun nga, madaling araw na, madilim na ang kapaligiran Yung bahay nyo raw, sinasayin yung kuryente, nakabukas pa rin yung ilaw. Oo, kasi Lakay, naka-automatic. So, pag dilim sa gabi, ay bubukas na yan. At pagliwanag sa umaga, saka lang yan mamamatay. Habang may naka-store na nakuha nakuha sa araw, solar. Ayan.
Pagka Tama na maraming nakuha, deposit, pwedeng magdamag yan. Kaya lang iba Oo, pagka... lakay. Kaya lang pagka Actually, makulimlim, yung mga- sandali lang eh. Ayan, oo. Pag makulimlim lakay, kailangan may proper usage din. Pag makulimlim, wag mong itutodo yung lakas. Kasi syempre, limited ganun lang ba? yung na-harvest na power. Nakokontrol din pala ang consumption yan? Oo, lakay. Ganun Pwede ba? yung naka-dim lang. Pwedeng bright, ganyan. Yes, oo. Ba't yung sa akin, automatic kasi. Kaya Hindi minsan lang kayo may remote kasi yun. Pagka makulimlim, abay, teka muna, alas 10 na ba't namatay na itong solar pa? Kulang ang charge nun lakay. Ganun ba yan? Oo. Baka naman lakay maraming punong kahoy. O yan, tsaka automatic kasi yun eh. Ayan. Baka natatakpan yung panel lakay. Karamihan lakay sa mga kalsada, yung mga street light, ganyan na yung ginagamit. Ayan, Kasi sa bagay mas tipid. totoo yan. Pag na-detect yung madilim na, iilaw na sila. Yes, Oo. automatic na yan. Okay, maraming salamat, Miss Nat. So, yan ang schedule ng Paulo Marcos ngayong TGIF. Ikot. Lakay, 3 probinsya yung mapupuntahan ng presidente ngayong araw. Isabela, Nueva Vizcaya, Isabela at Pangasinan. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Sir Ay, El. teka muna. Ayan, okay na ba kay Apo Lucas Bersamin? Bibigyan ng executive clemency ang Mary Jane Veloso? Lakay yan ay pinag-uusapan pa kasi yan yung binabanggit lakay ng DFA at ng DOJ. Kumbaga dahil isinasapinal yung terms nung pagpapauwi kay Mary Jane dito sa Pilipinas at dahil nga wala namang death penalty dito sa Pilipinas. So yun yung kumbaga inihirit na baka pwedeng payagan si Presidente na pag nakauwi na si Mary Jane dito, pwede siyang bigyan ng executive clemency. Kailan pa bang i-memorize yan? Alam naman natin na lahat na biktima ng sindikato itong si Mary Jane Veloso, ha? Sa bagay, knowing the president na napakabait, Malamang sa malamang. malamang yan, 99% bibigyan ng clemency yan. Oo, yun ang gusto mangyari lakay. Kaya lang syempre, igagalang natin yung batas ng Indonesia. Ng Indonesia. Kasi doon nahatulan si Mary Jane. So, yun yung mga pinaplansya ngayon. Ayan, okay. Sige. Hindi pwede nga Abangan natin. Baka pwede mag-over nila sa correctional tapos uwi na. Okay. Maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo lakay at Sir El. Give love lang. Yan.